Ayan, sila sir, pinilapitan tayo. Ba, taga-apalit din pala si Idol. Taga-Kapalangan. What's up guys, Evolove TV. Siguro doon sa mga nakaraang vlogs ko, nakikita nyo na suot-suot ko na tong long sleeve ko at saka itong cap, no? Pinaprint ko to, pinagawa ko tong mga damit na to at saka itong cap at saka itong stickers. Meron tayong bagong stickers for 2024. Ayan, yan na yung mismong logo ng Ebong Lock. Ayan, merong malaki at saka maliit. So nagpapasalamat pala ako sa Tatakan t-shirt printing. Yan, makikita nyo yung picture dyan ng shop nila dito sa may San Vicente, Palit, Pampanga. So maraming salamat sa Tatakan t-shirt printing sa sponsor na stickers. Ayan, so itong long sleeve at cap na ito ay pinagawa natin, binayaran natin to para ito yung gagamitin nating official na damit. Para kapag tayo nagbablog, mas nakikilala tayo. So maraming salamat, Tatakan t-shirt printing. Ayan. Good morning, Dabarkads. Good morning, Kalapatids. Time check, 6:23 AM. Papunta tayo ngayon sa Tarlac City. Magmimitos tayo ng ating mga ipon. Dapat Wednesday yung ating mitos, kaso hindi kinaya ng katawan ko na gumising ng umaga, kaya ito, kahit na puyat pa rin at kulang sa tulog, pinilit pa rin nating makaalis para makapag-mitos tayo. Kasi kung ano yung ginagawa ng mga veteranong fancier, kahit pa paano naman, hindi man natin mapantayan, at least ginawa natin yung part natin na pagmimitos at yung ibang mga sistema ng preparation at conditioning kapag naka-derby ang isang kalapate. Isip ko sigurong pag-usapan dito sa vlog yung sino-sino ba yung mga pinapanood kong mga vlogger o yung mga idolo nating mga kalapatista din. In one way, sila yung mga nag-enjoy tayong panoorin yung mga vlog nila, no? At may history na sila ng, it's either history ng panalo, champion fancier na vlogger pa. Pinagpapasalamat natin sa kanila. At meron din naman iba na mayroon na rin matagal na karanasan at marami na rin vlogs. Yun, aliw tayo sa kanilang mga vlogs at natututo rin tayo. Siguro unahin natin Madla Love TV. Shoutout sa iyo, Madla Love TV. Kahit hindi mo kakilala. Di taga rito lang ako sa Palit. Ayan. Pinapanood natin yung mga vlogs niya, yung mga day to day, tsaka yung mga karera niya, yung mga abangan, mga bago niyang mga warriors. So yung kanyang mga conditioning tips, yung mga pigeon management. So panoorin niyo si Madla Love TV, marami kayong matututunan dyan. Tsaka maaliw kayo dun sa mga vlogs niya kasi meron siyang meron pa nga siyang intro na kanta na sariling kanta niya, sariling kanta tungkol sa pagkakalapate na patungkol din sa kanya. So yun, sarili yun, unique, diba? Bali, mini-message ko nga si Madla na baka pwede ka ako mag-log visit o magkakilala kami. Siguro hindi pa to yung tamang panahon kasi hindi pa siya nakakapag-reply, sobrang busy siguro, no? Tsaka dami siguro mga nag-iidolo sa kanya, kaya namakmak ang mga messages, no? Hindi tayo napapansin. So kapag nagkaroon tayong pagkakataon na makapag-log visit sa kanya, makilala siya, pa-vlog ko yun. Dito pa, pangalawa si Puno Ministro, Vlog TV. Ayan, so kakapanalo lang niya, no? Pumesto yung kanyang kalapate sa North Distance Race. Nagkaroon siya ng pwesto for World Champion.
pwesto eh. Pero syempre ano yun, malaking achievement yun. Sinusubaybayan din natin si punong ministro. Ayan, so makikita na meron din siyang ano, sariling intro, yung kanta niya, tsaka yung mga parang background music. Ang dami yung may mga rap song siya. Parang yung gumawa ng kanta niya isa lang yung sa gumawa ng kay Madla. Yung rap song na yun na tungkol sa pagkakalapati at patungkol sa kanila. So talagang kung sila sa kanila yun, no? Unique yun, no? Tapos ang ganda pa ng look niya. Pag nakita niyo yung look niya, ganun din si Madla. Grabe, ganda. Parang ano na, parang ano na eh, gastos doon siguro, parang na nagpatayo ng bahay. So talagang makikita ninyo yung dedikasyon ng tao, si punong ministro, si Madla, sa kanilang ano, sa kanilang hobby, passion nila yung pagkakalapati. Halos everyday nagpa-vlog sila. So kahanga-hanga no, talagang yung dedication nila doon sa pag-vlog nandun everyday. So doon ako na-inspire na gumawa rin ng vlog. Sa kanilang dalawa, kay punong ministro at saka kay Madla. Makikita nyo dun sa vlog nila na ang pagkakalapati talagang nag-i-invest ka kasi dami nilang kalapati, no? Tsaka syempre hindi biro yung mga linyada. Yun yung malupit dun. So inaalam natin yung mga ginagawa nila, sa vlog naman nila yun. Patuloy natin sinusubaybayan, kaya supportahan nyo yung mga nagbablog ng mga kalapatids natin. Kung nga rin sanang ma-message si punong ministro, shoutout sa iyo idol, si punong ministro Long TV, malok visit din siya, tapos makilala, siguro magkaroon ng bagong kaibigan, kung tayo magiging na kalapati. Eh yung papuntahin ka lang sa loob nila, pabisitahin ka sa malaking karangalan na yun. Yun, so at makilala pa sila, patuloyin ka lang nila sa loob, malaking pasasalamat na. Pangatlo, yung isa pang idol natin na taga Tarlac, si Idol Long Hair TV. Ayan, si Bench Season. Salamat nga pala ulit idol sa bati mo sa akin sa nung birthday ko. Nag-request ako sa kanya ng video. Akalain mo sobrang busy ng tao nag-aabang pa ng derby kasi abangan din niya. Pareho yata kami ng sinalian na club. Naisingit niya pa yung pagbatiin sa akin, yung paggawa ng video, kaya maraming salamat idol. So, si Idol Long Hair TV, ang dami natin nakikita mga vlogs niya, no? Yung mga karera niya sa kalapati, talaga yung mga lines niya. Ito yung mga lines na linyada rin ng mga veteranong fancier dito sa Pampanga. So hindi nagpapahuli yung mga linyada ni Idol Long Hair TV. Mabibigat yun, lalo na yung mga Japan, no? So ilan na? Tatlo na. Idol Madla, si Idol punong ministro, at saka si Idol Long Hair TV, si Idol Michael Lasquero. Ako, grabe yung mga vlogs niya, daming mga tips na matututunan kayo kay Idol Michael Lasquero. Talagang isa yan sa mga solid na mga fancier, solid champion fancier, solid, consistent, winning fancier dito sa Pilipinas. Kumbaga sa larangan ng sports, yung mga tinatawag natin mga institusyon. Ayan. Sa vlogging, yung usapan natin vlogging, kasi kung pag-usapan natin yung pagiging champion fancier, naku, doon pa lang sa PHA club hindi tayo matatapos. Usapan natin yung mga sikat na mga vloggers na pinapanood ko, o kung may hindi man ako mapanood, pasensya kasi hindi pa siguro na napapanood. Marami rin naman tayo mga vloggers na nagkakalapate, no? Yung sa akin lang yung mga napapanood. So si Idol Michael Lasquero, isa sa mga idolo natin yan. Siguro pang huli, ito si Juan Arturo Vlogs. Ako, Juan Arturo Vlogs, grabe yung kanya namang mga vlogs ay tungkol sa mga look visit, sa mga sikat na fancier. Napakarami niyang mga na-low visit ng mga champion fancier. Talaga naman kahanga-hanga yung kanyang dedikasyon sa vlogging, no? Grabe, kung wala siguro yung mga vlogs niya, wala tayong matututunan or limitado yung ating magiging kaalaman sa pagkakalapati. Malaking tulong yun kasi imagine yung experience ng mga
kilalang fancier. Mapapanood mo sa vlog niya, kinikwento nila, sinishare niya. Malaking bagay yun sa atin kasi nung kapanahunan nila, ng mga champion fancier na to, wala pa namang mga vlog eh, di ba? Maaaring wala pa, no? So sila talaga yung mga naghirap na matuto sa sarili nilang paraan na maaaring sa true experience talaga. At ngayon, pag sinare yan sa atin, napapabilis yung ating unawa o yung learning natin sa racing pigeons, no? Sa pagkakalapate. Malaking bagay kaya suportahan natin yung mga vloggers na to, no? Kahit hindi ko nabanggit yung mga nagpa-vlog sa pagkakalapate, kasi nag-invest sila ng time, ng pakikisama, ng pera, para mabuo yung mga vlogs na yan, tsaka skills. Hindi rin biro mag-edit ng vlog, no? Diba? So ako nga yung mga vlog ko kahit papano, kahit gamit ko lang yung cellphone ay nakakaraos naman. So kontento na tayo doon, no? Hopefully ma-improve pa natin yung mga vlogs natin. Latest na napanood ko sa kanya yung kay Mang Ome, no? Ako nung simuna pa lang, marami na kasing vlog si Juan Arturo kay Mang Ome. Panoorin niyo yung mga vlogs niya, halos ilan yung 10 episode yata yun, 10 part yun bago pa yung vlog na to. At nung matalaga hahanga dun sa kay Mang Ome, nung napanood ko yun, sinave ko sa sa playlist ko yung mga vlogs ni Mang Ome. So salamat sa iyo, Juan Arturo Vlogs. So kung meron ako nakalimutan at may gusto kayong i-share ng mga vlogger, comment lang kayo sa baba, para mapanood natin. Meron pa tayong isa na sinusubaybayan, si Panyero Tips. Yan. Si Panyero, puro mga sharing talaga yung kanyang mga vlogs, no? Bihira ako makakita ng yung mga recent vlogs niya siguro na napapanood ko. Hindi naman niya binablog yung kanyang log. Talagang puro sharing siya ng knowledge. Kitang-kita mo talaga yung lalim ng kanyang kaalaman, at saka maayos yung naipapaliwanag yung kanyang mga punto de vista pagdating sa pagkakalapate. Kaya hanga tayo sa kanya. Napaka generous sa pag-share ng knowledge tungkol sa pagkakalapate. Talagang naipapaliwanag niya pa ng maayos, kaya intindi mo, malinaw, maayos niya naipapaliwanag. Kaya shoutout sa iyo, Panyero. Maraming salamat sa pag-share mo ng mga knowledge tungkol sa pagkakalapate sa pigeon racing. Salamat. Okay guys, andito na tayo sa Hacienda Luisita exit. Ayan, dito tayo mag-exit. So hindi na tayo lalayo, no? Dito lang tayo magre-release ng kalapate dito sa may bandang baba. Pagka baba natin ng tulay, try natin dito. Ayan. Ayan, dito tama may ginagawang kalsada. Ito pala yung dapat na, no? Dito tayo dapat magtos. Ayan, pada dun sa area na yan. Sa atin. Okay, mukhang may magtotos din. May hawak na kalapati. Okay guys, so andito na tayo sa release point natin. Dala natin yung dalawa nating ward. Ito. Ayan, so bali natin, hindi natin sila i-release ng sabay. So magre-release tayo ng isang ibon, tapos after 15 minutes tsaka natin i-release yung isa. Unahin natin si Grisel, tapos susunod natin si Caitlin, no? Para masanay sila yung homing instinct nila, no? Ma-practice natin. Ayan. Release ng kalapate si Kuya. Ayun, paisa-isa rin sila mag-release, oh. Ayun. Ako, mukhang big time tong fancier na to, ah.
may kasama pa siyang tropa. So mukhang big time. Kami chance tayo, try natin kausapin. Busy yata sila, nagpapalipad. Ayan. So i-release tayo ng isa. Alright, so ito si Grizel. Di pa sila kumakain, no? Grabe, napakagaan niya. Ayan sila sir, pinilapitan tayo. Ba, taga-apalit din pala si Idol. Taga-Kapalangan. Oh. Sige, salamat po. Ayan, ganda ng sasakyan ni Idol, oh. Sa mga nakakilala kay Idol, yun, taga-palit din siya. Grabe. So hindi tayo nagkakamali sa ating pagtotos dito, kasi meron tayong kasamang nagtos eh. Yun, oh. So same club din pala kami sa PUF. Ayan. Yan, so i-release na diesel, no? Time check 7:17. Ayan. Over tayo ng 2 minutes. So 1, 2, 3, go! Oy, dako. May truck. Ayun. Ayun, lipad si Grizel. Jon Snow. So hindi tayo nagkakamali sa ating ginagawa, kasi meron tayong nakitang ganun din ang ginagawa. Imagine, no, nakasama pa natin dito sa Apalit, sa Tarlac City, no? Same din yung kanyang lugar na Tinos, yung mga kalapate. So nasa tama tayong direksyon, kaya pagpatuloy lang natin, no? Kasi tayo ay newbie pa, no? Newbie pa talaga tayo. Okay, sandali, kukunin kita. Tingnan natin yung dumi nila. Ayan, oh, bilog na bilog, tuyong tuyo. So okay yan, sabihin kondisyon clean. Mukhang iba yung nito, iba yung lakas nito ngayon, nagpupumiglas oh. Tsaka parang siya naman ngayon yung bumigat. Solid ngayon yung katawan niya. Ito. Ayan. Parang nagkaroon ng mga no, makikita natin dito sa mata, parang ang dami niya mga tuka. Palagay ko nung derby to, possible na nung derby, nung naisasakay sa crates, natutuka siya sa mata. Ayan. Pero okay lang, wala naman sugat. Ayan. Tsaka yung mata niya wala namang problema, walang one eye cold, so healthy, solid ang kanyang katawan, ang muscle. So release na natin. Caitlin, let's go. 1, 2, 3, go. Yung pag-release ko kay Grizel, wala akong narinig na yung parang palakpak, no, parang mahina yung pakpak wala akong narinig na palakpak yung pagaspas talaga. So obserbahan natin si Grizel kung bakit ganun. Pero itong si Caitlin, iba talagang kondisyon 100%. So baka may ganun talagang talaga yung kondisyon nila. Sana makauwi. Tingnan natin kung pagdating natin pareho na sila makauwi. Ayan, so na-release na natin ang ating mga kalapate at pauwi na tayo sa Palit, Pampanga. Time check 8:31. Andito na tayo sa bahay. Tingnan natin ang ating dalawang warriors kung nakauwi na.
Ayun si Grisel. Hindi ko nabuksan yung trapdoor. Ano sila sa taas? Papasukin na natin. Shoot! 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 Alamang, uno na yun, tsaka gutom. Shoot! Shoot! Yan si Grisel. Shoot! At si Kitty na yun. Ayos. Shoot! Sensya na, nakalimutan kong buksan yung trapdoor. Sige, pasok na kayo. Yan. Shoot! 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 Ayos. Ayos. Pasok. Dito na lang ating vlog. Maraming salamat sa inyong suporta mga kalapatids. Ito ang inyong nervyosang pansier, Ebong Love TV. Keep safe. God bless everyone. Bye bye.